kahabog-habog na Padre Camora. Napakamasayahin pa naman niyang tao at kaibuti ng kanyang loob. Dapat maiwan, isang estudyanteng alila, walang hahabol sa kanya. Ipagpaumanin ninyo, Kapitan. Ngunit napakalaman ko na ang estudyanteng iyan ay nag-aaral ng medisina at siya'y labis na pinupuri ng kanyang mga guro. Kung kaya't hindi dapat magpatuloy na mabilanggo. Mas lalong mabuti sapagkat hindi malalagay sa panganib ang buhay ng maraming tao sa kanyang mga kamay. Sa oras na mangyayari, tayo ay magsisiyan na mga pilibusterong na yan at sasabihin, hindi tayo marunong malaga sa bansa. Sa aking palagay, ang binatang iyan ay walang kasalanan at inosente sa lahat. Ang binata na yan ay nahuli na pinapabawal na aklat. Oo nga, mga aklat na pangmedisina at ilang mga polyetong mula sa Espanya na hindi pa man lang naalisan ng balot. Ibig sabihin, pa man lang nababasa. At isa pa, wala siya sa gabi ng salusalo ng mga estudyante. Kaya naniniwala ako na wala siyang nalalaman at siya ay inosente. Ginawa ko naman aking tungkol. Ngunit hindi po ba kayo nababahala sa inyong pananagutan? Ano ang aking ikakabahala? Kaya ko ba akong akusahan ng isang alilan sa tribunal at tagunan ng aking pangungutang? Ngunit paano po ang bayan? Anong bayan? Ano ba sa akin ang bayan? Utang na loob ko ba sa kanya ang aking tungkol at posisyon? Totoong ang Espanya ang humihirang sa inyo at ang inyong posisyon ay hindi nagmula sa bayan. Hindi ba't kailangan ninyong pangalagaan ng bayan upang hindi mapintasan ang Espanya? Mas nararapat kayong gumawa ng mabuti sa ngalan ng bayan na talaga sa inyo dito. Dapat ayusin nyo ang tungkol sa bayang ito. Ano ba sa palagay mo ang mga ginagawa? Ako ba ay nagpapabaya? Ginawa ko ay para sa kabutihan ng lahat. Hindi mo mauulad ng isinabi ko? Na yon, inutusan mo ba ako ang dapat kong gawin? Napakagandang bayang ito. Ang mga mamamayan ay mabait at masunurin. Sila ay mapagtiis, nabubuhay sila, umaasa lamang. Iibig ko ang Espanya, kaya ako narito at nagsasalita. Hindi ako militar at ako'y matanda na. Ngunit kung para sa bayang Espanya, handa akong gumawa ng pagpapasakit. Pagdating ng panahon na kayo'y malaya na, tandaan ninyong hindi nakulang ang Espanya sa pagmamahal sa inyo at gigipaklab at ako'y bibitiw na sa aking tungkulin at babalik na sa Espanya. Pexo, hindi ka na naman nakapasa. Mukhang wala na akong magagawa ng kapalaran. Bilang ako bilang kawahan sa hukuman.
Sa wakas, dumating na din ang tamang panahon upang mamanahan ko ang mga negosyo ng aking ama. Buti na lamang at ako'y umalis at upukbay patungong Europa. Hindi ko lubos ang akalain na magiging masagana ang aking pamumuhay di tulad sa Pilipinas na puro gulo at problema ang aking kinakaharap. Kaysa mang kapalaran, ginawa ko naman ang lahat. Ngunit bakit tanging sa asignatura ni Padre Fernando lang ako pinalad? Bakit bumagsak ako sa ibang asignatura? Ano nga bang nakatadhana ako maging mahirap pa kailanman? Ako'y mistulang lobo na nasa teritoryo ng mga tupa at nalilinlang sila sa pamamagitan ng mahusay kong pananalita at pagtatalumpati. Basilio, may nais makipag-usap sa'yo. Sinong? Ba't ka na parito? Si Huli, kamusta? Ginoo, ako'y naparito upang ipaalam sa inyo ang malungkot na balita. Ang inyong iniibig at minamahal na si Huli wala na. Na, nasaan na siya ngayon? Siya ba ay nangiba ng tirahan? O di kaya naging... Oo, patay na si Huli. Patay? Anong diablong gumawa ng ganito sa kanya? Nakakalungkot kong aminin. Si Huli ay nagpatiwakal. Tumalon siya sa isang bintana ng kumbento at bumagsak sa isang batuang naging sani ng kanyang kamatayan. Walang nakakaalam kung bakit niya yung ginawa. Ngunit sa pakiwari nila dahil sa inyong pagkakabilanggo. At isa pa ay, nawawala si Tandagsel, umalis na lamang ito na may bit-bit na sibat gamit sa pangangaso. Ngunit walang nakakaalam kung saan ito nagtungo. Hindi maaari. Bakit ganito kasakit ang parusa ng ginawad sa akin? Bakit dinamay ang kaisa-isa kong minamahal? Kahit anong luksa ang iyong gawin, ay hindi mababalik si Huli. Wala kayong kasalanan. Walang sino man ang ginusto ng nangyari. Hindi na maaari pang ipagpatuloy ng isagani ang relasyong ito. Hindi matatawaran ang pagkakasama ninyo. Siya ang nabilanggo at hindi ako maaaring umibig sa isang lalaking mali ang pagkakikilala sa lipunan at sinisisi ng lahat. Paulita, sana ipakinggan mo muna ang ating hiling. Ako'y Madalino, maliksi at isang masayang anak ng isang mayamang manganakal. Mas mabuti para sa'yo kung ako ang pakakasalan mo. Kung sa bagay, mas magiging mabuti ang buhay ko sa'yo. Kung gayon, kalimutan mo na si Sagani. Oo nga, mas ikaw ang nababago para sa akin. Ang swerte naman niya, nakuha ang bahay ni Kapitang Tiago, kasosyo pa si Simon sa negosyo. At ngayon, ikakasal ang anak sa isang maganda at mayamang babae. Sabi-sabi na pag-aenrando daw ang mangyayaring pagsasalo-salo. Ang Kapitan General daw ang magiging ninong. Sigurado ako ang si Simon ang taong nag-aayos nito. Kailan ba mangyayari ang kasal nila? Si Simon raw ang magre-regalo ng mga brilyante at perlas sa ikakasal. Bakit naman napaka-ingrande ang regalo niya? Ito raw ang panahon niya atin ang mga tao sa kanyang pamamaalam. Wala na namang natira para sa kanya dito sa Pilipinas. Sa wakas, dumating na rin ang aking lubos na pinakahihintay. Kunting oras na lang at maisagawa ko na rin ang aking mga binabala. Alberto! Si Senyor. Ano po ang manilingkod ko sa inyo? Ako'y tutungo na sa aking silid upang magpahinga. Pag ako'y may panawin, sila ay iyo patutuloyin. Ngunit walang sino man maaring tumungo at pumasok sa aking silid maliban kay Basilio.
isang estudyante, aking tinubos upang mapalaya ng isang araw. Naintindihan mo ba ang sinambit? Senyor, naunawaan ko po. Mabuti. Kung ngayon tumungo ka na sa iyong pwesto. Nasusunod, Senyor Simon. Buenas noches, Senyor Basilio. Buenos dias. Andyan ba si Senyor Simon? Si Senyor, tuloy kayo. Kanina pa kayong hinihintay ni Senyor Simon. Nasaan ba si Senyor Simon? Si Senyor Simon ay nasa kanyang silid. Samahan ko kayo patungo roon. Sumunod ho kayo sa akin. Dito tayo. Dito na tayo sa silid ni Senyor Simon. Aiwan ko na po kayo. Maraming salamat. Tuloy! Senyor Simon, ako po'y naging isang masamang anak at kapatid. Alos 4 na buwan na nung kinausap niyo ako tungkol sa inyong mga balak. Lumunggi ako, ngunit sa huli, kayo ay tama. Nung simula ay magsikat, ako rin ay hindi nag-iisa. Kaya nung nabigo ang kilusan, ang kapalit ng aking ginawa ay pagkabilanggo. Kaya ang aking kalayaan ay utang loob ko sa iyo. Ako'y handa na, kaya napagtanto ko na ako ay sasama sa iyong paghimagsik kasama ng masawing palad. Salamat, binata. Salamat, pinawi mo ang aking pangamba. Tulong mo, ako'y magtatagumpay. Ako'y magpapasabok sa gitna ng bango arangya. Halika, may papakita ako sa iyo. Walang galang na senyor. Ngunit ano ito? Ang bagay, tiyak magustuhan ng mga tulad nating sawing palad. Ako'y sumasang-ayon sa iyo. Pagpakailanman di ako magsasawang mahalin ka o giliw ko. Tandaan ako'y sa'yo at ika'y akin. Saan kaya nagtungo si Isagani? Bakit ngayon ay hindi pa rin siya umuwi? Naway na sa maayos siyang kalagayan. Nais ko sanang manuluyan sa kanila kahit pansamantala lamang. Kahit ni isang salapi ay wala ako. Ang tanging meron lang ako ay ang baril na binigay ni Senyor Simon. Matutuloy na ba talaga ang plano ni Senyor Simon? Tiyak na maraming buhay ang mawawala dahil sa lamparang iyon. Paulita? Bakit siya nakadamit ng kasal?
Sino ang kanyang kasama? Si Juanito? Kawawang Isagani. Paano kaya kung isama ko si Isagani sa binabalak ni Sr. Simon? Ngunit, hindi si Isagani tulad ng iba. Tiyak na kapag sinama ko siya sa himagsikan, ito ay hindi papayag dahil ayaw niya masaktan si Paulita at hindi dinanas ni Isagani ang mga kasagaang dinanas ko. Kung hindi sana natin iyon sinapit, malamang ay magiging isa na akong professional na manggagamot. At marahil ay kasal na sana tayo huli. At nagsasama ng matiwasay ngayon. Ngunit sadyang galit sa atin ang tadhana. At ikaw ay kinuha niya sa akin. Si Sr. Simon? Saan siya patungo? Ano ang kanyang dala? Hindi maaari. Yun ang lampara ng kamatayan. Bakit niya ito dala-dala? Nararapat ko silang sundan upang malaman ko kung saan sila patungo at upang malaman ko kung saan niya dadalhin ang lamparang iyon. Sandali lang, hindi ba't ito ang tahanan ni Kapitan Tiago? Ang Kapitan General? Ano ang ginagawa niya sa bahay ni Kapitan Tiago? Bakit siya ang may dala ng lampara? Nasaan si Simon? Bakit niya basta-bastang ipinamigay sa kapitan? Nakita niyo ba ang bahay ni Kapitan Tiago? Naging mas maaliwalas ito kaysa sa nakaraan. Sa tulong ng aking kaibigang si Simon, sasapin kanyang pinautang sa akin na ipaayos at nabili ko ang bahay ni Kapitan Tiago. Pensay, hindi ba't ang ganda ng bahay? Oo nga, ang ganda ng bahay. Hindi na ito amoy opyan. Ang mga dingding ng bahay ay dinikitan ng magagarang papel at aranya. Doña Victorina, ang bahay ngayon ay parang ang ganda mo, di ba? Nakita ko nga. Kahit ako ay namangha sa kagandahan ng bahay, nakita ko ang mga bulaklak na ginawang palamuti, mga kortinang pula at pelos na nagpubordahan ng mga ginto, mga titik ng pangapangalan, Juanito at Paulita. Magagara ang pagpapaayos nito. Salamat at nagustuhan niyo ang aming magandang bahay. Ang titik ng aming mga pangalan ay sinadya. Talaga ng aking ama. Tayo na at kumain sa hapag ng mga Diyosas ng pagdarausan ng ating mga hapunan. Ang mesa ay para sa inyo. Aming mga espesyal na panauwi. Nandyan sa mesa ang pinakamahal na alak at pagkain. Buenas noches. Tuloy kayo. Maraming salamat sa inyong pagpunta. Isang mapagpalang gabi doon. Isang mapagpalang gabi rin sa inyo. Ang mga tulad namin ay hindi palalagasin ang ganitong uri ng mga kapatid. Kung gayon, magtungo na kayo sa lamesa nang sa gayoy kayo ay makakain na din. At sa wakas, narito na din ang bagong kasal.
¿Cómo está usted, Juanito, hijo mío? Muy bien, papá. Esperar tu mío. Ah, efectivamente, Juanito. Paulita, ano raw ang sinambit nila? Ang sinabi po ni Don Timoteo ay tinawag niya si Juanito ng iho. Ngunit ang sinabi naman ni Juanito ay nais niya matawag na El Hombre, nang ibig sabihin ay lalaking nasa edad. Ah, sí que sí. Itigil naman natin ang pag-Espanyol at tumulong sa akin. Sige na, mauna na kayo sapagkat ako ay maghihintay pa sa mga darating na bisita. Tama. Ito ay siyang magiging pinakadakilang lathala sa buong Pilipinas. Hindi matatahimik ang general kapag hindi matutunghayan ang aking mga papuri. Kaya dapat ito ang matapos. Nang masaksihan ng general bago bumalik ng Espanya ang general ang siyang bayani ng nangyaring insidente ng pagnanakaw ay takot na takot magpakilala ng kalakhan ng pagkakasala. Ano pa bang dapat isulat? Oo nga. Aha! Ang pagkakapailalim ni Padre Irene sa hapag ay siyang nagpapakita ng lakas at katapangan sa pagmamahal nito sa pagnanakaw. Mahusay. Sino pang padre? Padre Salvi. Biglang nahimatay buhat ng sama ng loob ang makitang ang kanyang mga itinuro sa mga Indio ay hindi tumalab. Kundesa at ibang mga panauhin ng insidente na natiling mahinahon at magiting sa pamamagitan ng hindi pagkilos. Ang magnanakaw ay siyang takot, anyong naguguluhan at mabalasik ang anyo. Ngunit, iginalang ang matataas na taong natitibon doon buhat ng insidenteng ito. Iminumungkahi ko ang pagtatag ng batas militar sa buok at pagkakaroon ng mabibigat na kaparusahan. Ayan, tapos na. Ngayon ay papadala ko na ito. Ay, kung may mangyayaring sanang patayan ngayon o bukas, kung mabasa ng mga tao ang mga nangyari sa mga parayle at ang general, na pinagnakawan ay kahiyahiya iyon sa karangalan ng inang bayan. Ano ito? Mga tulisan. Pinagnakawan ang mga praile ng mahigit 2,000 piso. Sinugatan ang isang praile at 2 Tusan. Pinagtanggol ang sarili sa pamamagitan ng isang silya. Hintay muna. Dapat na po 50 tulisan ang pataksil na. Mga revolver, mga baril, 10,000 piso. Katulong ka ba dito? Opo, Sino ang frailing nasugatan? si Padre Camara po. Padre Camara, anong nangyari sa'yo? O Ginoong Bensay, ito ang galas na ito ay natamo ko sa 3 tulisan na sumugod nung nakarang gabi. Napawang maitak ng dala at tanging 50 piso ang natangay. Hindi totoo yan. At bakit hindi ako hangal? Ibang impormasyon ng aking nakalap. 4 na po raw ang mga tulisan na sumugod dito. At lahat sila ay armado. Anong kahibangan ang iyong sinasabi? Ano ka bang tao ka?
Basta, kailangan nating palabasin na maraming tulisan na sumugod dito at magnakaw. Mawalang galang na Padre Camora at Ginong Bensay. Ngunit isang magandang balita, nahuli ng mga tulisang nanlusop at may mahalagang bagay na ipinagtapat ang mga ito. Isa sa mga tauhan ni Cabezang Tales ang tumipan sa kanila sa Santa Mesa upang sumama sa pangkat na manloob sa kumbento at sa mga bahay ng mayayaman. Ang mamuno sa kanila isang kastinang mataas umanggi na lumayon sa anyo ni Simon. At iyan daw ay utos ng general sa kanyang kaibigan. Tiniyak pa na sila'y tutulungan ng mga kawal at ng ilang rehimiento. Patawarin ng mga tulisan at ang ikatlong bahagi ng makukulimbat ay ibibigay sa kanila. Isang putok ng ganyon ang palatandaan, ngunit wala man lang silang narinig kaya't inakala nilang sinalindang ng Kastila. Umuwi ang iba at ang iba'y nakbalik sa kabundukan. Silang mga nadaki ay nagpasyang manloob sa bahay pahingahan ng mga pride. Ang studio, may kasparan. Ano ba sa tingin mo? Hindi mo ba nakikita? Ikaw ay nag-aanda ng kaso na isang pa sa walang nawasin na yan. At sino naman naglagay ng mapulpura? Ang mga praile? Ang Chinong si Quiroga? Isang estudyante? Nakaraig. Ang mag-aalahas na si Simon? Si Simon? Nawala si Simon nang di nakapag-iwan man lang ng bakat. Pinaghahanap siya ng mga gwardiya sibil. Oo nga, hanapin nila ang demonyo. Kaya pala kagabi. Kagabi? Nagkagulo kagabi habang kami nakahapunan. Ang lampara sa lamesa ng general ay namatay. Di kilalang tao ang nagnakaw ng lamparang iyon. Handog ni Simon. Isang magnanakaw? Tauhan kaya ng kamay na itim? Tumalon sa ilog at wala nang nakakilala sa kanya. Ang lamparang iyon ang magpapasabog ng buong bahay. May nagbabalitang isa raw Kastila at nagsabi na Mang Chino at ng ibang Indio. Sayang, kundi sa magnanakaw na iyon, sana'y nangamatay na lahat. Ang nalalaman lamang na magnanakaw kung ano ang layunin at nakapag-isip muna. Iyak na hindi niya gagawin ang gayon at pantayan o bayaran man ng kahit ganoon, hindi ako lalagay sa kanyang kalagayan. Salamat po sa inyong nilaang oras at panahon. Kung gayo'y mag-iingat ka. Anong may paglilin? Diyos mio! Ginoong Simon! Padre Florentino, Juan, halika rito! Tulungan mo ako! maraming salamat sa iyong kabutihang loob, Padre Florentino. Walang anuman, Ginoo. Ngunit huwag ka munang masyadong magalaw at magsalita. Magpahinga na kayo. At bukas ay darating ang manggagamot na isang doktor na mula sa punong lalawigan. Doktor, hindi ko kailangan ng doktor. Patawarin niyo ako, ngunit ayoko magpagamot. Ngunit malubhang inyong lagay. Nararapat kayong magpagamot, Ginoong Simon. Patawarin niyo ako, ngunit buo na ang aking Kung desisyon. yan ang inyong nais, kung gayon, ayos lang po ba sa inyo na kayo alagaan ni Don Tiburcio? Don Tiburcio, ayos lang sa akin, Padre Florentino.
mawalang galang sa iyo. Ano po yung Ginoong Simon? Maaari mo bang papuntahin dito si Padre Florentino? Opo, kung yan ang iyong nais. Mawalang galang na Padre Florentino, ngunit pinapatawag po kayo ni Ginoong Simon. Maaari po ba kayong magtungo sa kanyang silid? Hihirapan po ba kayo, Ginoong Simon? Bahagya po, ngunit matatapos lang ang paghihirap ko sa ilang sandali. Anong ginawa ninyo? Diyos ko! Anong inyong ininom? Sayang lamang, wala na akong linom. Anong ibig ninyong gawin ko bago sumapit ang ikawalo? Patay o buhay? Patay o ngunit buhay hindi. Diyos ko! Diyos ko! Ano ang inyong ginawa? Huwag kayong mabahala. Ang nagawa ay nagawa na. Hindi akong dapat mahuling ng buhay kahit nino man. Huwag kayong mabahala. Huwag kayong malito. Wala nang magagawa pa. Makinig kayo. Malapit ng gumabi at hindi na kailangan makaksaya ng panahon. Kailangan ipagtapat ko sa inyo ang aking lihim. Nais kong ipaliwanag sa inyo ang isang pag-aalinlangan. Kayo ang malaking paniniwala sa Diyos. Sabihin niyo sa akin kung may Diyos. Huwag ka munang magsalita kung ikaw ay nahihirapan na. Kantay ka rito sapagkat ako'y maghahanap ng lunas. Juan Crisostomo Ibarra. Yan ang tunay kong pangalan. Juan Crisostomo Ibarra? Tago ka nawa ng kalikasan sa kilaliman, nakasamang mga korales at mga perlas. Kung sa isang banal at matayog na layon ay kakailanganin ka ng mga tao, pahihintulutan ka ng Diyos na makuha sa sinapupunan ng mga alon. Samantalang nariyan ka, hindi mo maililiko ang katwiran at hindi ka makapag-uudyok ng kasakiman.